Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon pong araw ng linggo dito sa Pilipinas, alas 4 ng hapon, 30 ng Marso taong 2025. Mapalad po tayo ngayong araw na ito, kahit linggo, nagtatrabaho, hindi nagpapahinga. Ang ating idolo na makasama natin dito sa Real Talk, Punto Bonito Specials. Ang mga lang iba, ang pinakaunang guest natin dito sa Real Talk, Punto Bonito Specials, wala iba, aking idol, ang tatay ng karamihan dito at idolo ng masang Pilipino rin. Ang lumalaban sa atin sa Kongreso, walang iba, si Congressman Rodante Marcoleta. Magandang hapon. Saan ako harap? Dito o sa'yo? Sila na bala. Kumusta ang ikot mo? Okay naman. Saan ka napunta? Itong nakakaraang mga ilang araw, nandun ako sa, 3 days ago, nandun ako sa Puerto Princesa. Puerto Princesa, okay. Pagkatapos, marami akong rallies doon at mga packet meetings. Bago ko umalis, kinakailangan ng mga kapitan, nakakausap ko rin. Mga kapitan na Puerto, ang dami nun. Oh. Kinabukasan, pumunta ako ng Dumaguete. At dahil malapit na ako sa Siquijor, ay nag-travel ako by chopper. By chopper. Yung pagpunta ko ng nagpapahiram ng mga kaibigan natin, yung mga private jet. So from Dumaguete, may chopper, punta ko ng Siquijor. Maraming tao talaga. Napakasaya ko sapagkat yung pagtanggap ng tao, nararamdaman mo talaga. Kaya akala ng mga tao, lalo na yung mga kasama ko, ba't parang hindi napapagod itong taong ito? Kaya nga. Palagi ko napapagod din ako, kaya lang hindi ko nararamdaman. Kaya makikita mo sa itsura ko, parang hindi man lang ako nagagalusan. Oo nga. Yung mga kasama ko siguro, yun ang napapagod. Lalo na si Mayor TJ. Kumusta kanya, Mayor TJ, ha? Sila nga, naawa ko sa kanila. Pagkatapos, di Dumaguete. Nakaalis na kami nagmamadali ako. Kasi mga tao, halos ayaw nilang umalis pa ako. Hahabulin ko yung pandakan. Ay pa ako. So, alam mo. Manila ka? By jet uli. Visayas to Manila. Jet. Pagkatapos, nakarating ako doon. Mga halos 2 oras din ang paglalakbay. Yung gabi na, nung dumating ako, bandang alas 9, nakapagsalita pa rin ako, inabot ko pa rin yung makapal na tao. Kinabukasan, ayan, madaling araw na naman, kailangan mag-prepare ako, papuntang Sasmuan, Mga kaibigan ko naman yung, hindi, Sasmuan, dito sa Pampanga. Pampanga, Pampanga. Pagkatapos, may meeting ako ng alas 12, kakain lang ako ng konti. Pagkatapos ng mga ilang meeting, 3 hanggang 4 na meeting, mabalakat. Ito yung malaki. Ang crowd estimated 40,000. Ayun, sa kauna-unahang pagkakataon, sapagkat Pampanga ito, nagsalita ako, solid na Kapampangan. Wow. Ayan. At umalis ako doon, mag-alas 7. Tumuloy ako ng Cabanatuan. Alas 8 ng gabi, meron din ganun din karaming, hindi naman ganun karami, pero may siguro mga 10,000 naman ang tao doon sa Cabanatuan. Nagsalita uli ako riyan. Saka pabalik ng Manila, nakatulog ng konti. Ito, may meeting ako kaninang umaga at ngayon magkaharap na naman tayo dahil gusto rin kitang makausap. Salamat po. Without counting the packet meetings, on the side, marami kapag meetings on the side, right? Maraming mga side kasi may mga barangay kapitan. May mga board members, mayroong mga sectoral, minsan mga senior citizens, mayroong mga single parents, mga ganon. Lahat na may mga concern. Mayroong IPs. Nakakatulog naman tayo. Ang kagandahan kasi pag ako'y nahiga, naman ako ng 4 hanggang 5 oras. Okay, so, na recharge sa recharge na ako. Anong napanaginipan mo? Iyon pa rin yung mga speech mo? Pagka bagsak ako, hindi ako nakakapanaginip. Talagang puro tulog. Wala mo na. Okay. Gusto ko malaman, Marso 11, nitong buwang kasalukuyan, nasaan po kayo? Nung dinakip
ang dating Pangulong Rodrigo Roa. Nung dinakip siya, nasa Iloilo ako. Sa Iloilo ka. Oo, nagrarally ako sa La Paz, Iloilo. Pero kasama kanya sa Hong Kong, di ba? Nag-Hong Kong ka ba? Oo, kasi Nung yun. Nung weekend na yun. nung umalis ako nung pagdating ko sa Hong Kong, dumiretso na ako ng Iloilo. Iloilo, okay. Kaya dumating naman siya kinabukasan. Yung sinakyan niyang Cathay Pacific na CX-907, yun din ang aking flight. Yun, One day earlier. Pero ano yun, doon sa grupo nyo sa Hong Kong pa lang, naananigan nyo na talagang huhulihin ka? Pinag-uusapan namin dahil umuugong eh. Oo. Alam niya yung posibilidad eh. Siya naman ano naman siya, yung kalmado. Meron pa nga nagsabi na baka hindi lamang yung ICC, baka alam mo naman ang chismis pag kumalat. Meron pa yatang ikang inciting to sedition, sabi nila. Kung Dante, baka kasali ka ron mo. Dahil nagsalita ka doon sa PDP laban doon sa Club Pilipino. Aha. Nagbiro na rin ako. Okay lang yun, basta magkakasama tayo at marami tayo at masaya, sabi ko naman. Yan. Okay, nung nahuli na siya, anong naramdaman mo? Alam mo, magsasalita na ako eh. Mga 3 oras na lang kasi nagpapahinga kami by schedule yung ano. Nung malaman kong nahuli, halos nawala ako sa nawala yung... Galit? O ano? Ano bang... How do you feel? Magkakasama na yun eh, yung... Paano yun nagginawa yun? May pagkabigla na hindi mo inaasahan na nangyari. May halong kalungkutan, may konting galit. Paano mangyayari ito? Pero kahit paano, nakapagsalita pa rin ako at yung konti nga, naibalita ko na rin sa mga na habang ako po yung nagsasalita, sabi ko kaninang umaga, hanggang bandang hapon ka ako, pinuli po nila si Pangulong Duterte. Nabibigla rin yung mga tao. Ganon ang nangyari. Ikaw, being a lawyer, batikang lawyer at nakilala ka na talagang biyasa sa mga batas, lalo na batas patungkol sa mga inaapi at mga mahirap. Yung technically, anong mali doon? Yung paghuli kay Digong? Ang advantage ko siguro sa pangkaraniwang Pilipino, kung abogado ako, pagka binasa ko yung mga batas na sumasaklaw sa mga proseso, kahit na ICC, kung nakalimbag naman sa English o mababasa mo, parang hindi ka rin maniniwala na nagawa nila sang-ayon sa kanilang tuntunin eh. Kasi pagka tiningnan mo yung Article 59 ng kanilang Rome Statute, nakalagay doon na yung isang taong inaresto sa isang custodial estate, which is the country, Philippines, may pangangailangan na ilagak mo siya kaagad-agad sa isang competent judicial authority. Ganun ang pagkakasabi. Sa local. Custodial estate, sabi niya. So, ibig sabihin, Pilipinas. Doon na-aresto eh. So, nasa custody ng Estado, di ba? Ngayon, bakit hindi natupad yung requirement doon na you have to deliver the arrested person promptly, sabi niya. Before a custodial estate, competent judicial authority. Ibig sabihin nun, ang pinaka-competent na judicial authority nung siya'y hulihin, at sa oras na siya'y hulihin, yung Regional Trial Court ng Pasay City, sapagkat nandun yung NAIA. Correct. 3. Saklaw niya, oo. Di ba? Bakit naman dinala sa Villamor Air Base? Hindi naman nata judicial authority yun. Military Air Base yun. Ngayon, pag binasa mo pa yun, kaya pala kinakailangan dalhin mo siya kaagad sa harap ng isang competent judicial authority para ma-determine yung 3 bagay na nauukol dun sa pagkaka-aresto. Una, kung yung warrant of arrest ay applicable dun sa taong inaresto. Okay. Pangalawa, kung yung proseso na kinakailangan pang-aresto ay nasa katuparan sa maayos na kaparaanan. Number 3, kung sa pagka-aresto mo doon sa isang tao, yung kanyang mga karapatan ay narespeto. So, 3 yung requirements. Ngayon,
Paano mo i-determine yung tatlong requirements ngayon kung dinala mo sa Villamor Airbase? Okay. Ang korte lang ang makakapag-determine. No? So sa akin palagay, bilang isang abogado, bagamat ako hindi naman nag-practice sa ICC, naiintindihan ko naman yung Human rights. yung rights nila, di ba? Oo. Pagkatapos, merong mga ibang mga abogado na nagbibigay ng kanilang opinion, hindi raw applicable na i-invoke mo yung Article 59 sapagkat ang Pilipinas daw ay kumalas na sa Rome Statute. Okay. Tama naman, kumalas na no? Sabi ko naman, kung ganyan ang katwiran mo, sabi, the pendulum swings both ways. Kung hindi na applicable sapagkat kumalas na nga tayo sa Rome Statute, ba't tinuli mo pa yung aming Pangulo? Ba't nag-issue ka pa ng warrant of arrest kung hindi naman applicable na pala sapagkat kumalas na kami? Hindi ba gano'n lang ang sagot nun? Yung warrant of arrest ba, should it be physical, present? Sa tingin ko, sapagkat dito sa ating jurisdiction, ang unang hihingin sa'yo ng taong inaaresto, sabi ba, inaaresto kita, Juninho. Siyempre, ang unang mo reaction. Bakit? Under what authority? Meron ka bang mandamiento di aresto? Teka mo na tanungin yan. Basta sumama ka sa akin. O ito ay pinakikita ko yung kopya nandito sa cellphone ko. Hindi, mali naman na tayo. Hindi valid yun. Kaya nga ang sabi ko, dapat dinala mo muna doon sa competent judicial authority because all these things will be determined. Okay. Only a court can determine the existence and validity of a warrant of arrest. Para naman yung due process ay nandun. Babasahan mo siya ng Miranda rights yung warrant of arrest pinakikita mo sa cellphone mo. Pwede ba yun? Kaya marami akong nakikitang mga flaws doon. Mga flaws. Ngayon, bilang isang abogado, sabi ko nga sa'yo, kung ikukumpara natin sa mga tuntunin natin, so, hindi naman nagkakalayo. Yung Miranda rights na binasa niya, lahat ng mga bansang demokratiko, kabisado yung Miranda rights na yon. Di ba you should be informed of the accusation laban sa'yo? Di ba? Kaya nga, ang ginawa niya, binasa niya lang daw, ito ay kay ganito, ganyan-ganyan. Ganun lang ba kasimple yun? Yan ang sinasabi ko. Ba't hindi mo ibigay yung physical copy, yung hard copy? Para sa ganun, yung abogado, binasahan mo nga, you have the right to remain silent. You have the right to remain silent and anything you will say will be utilized against you in any court of law. You have the right to engage your own counsel, blah, blah, blah. Anong ibibigay ko sa counsel ko ay warrant of arrest ayaw mong ipakita? Para makita naman, para yung rights ko will be protected. That's the reason why it should have been delivered promptly before a competent judicial authority. Itong ICC authority over us, or jurisdiction over us, may nakasaad din na may jurisdiction lang daw at ito ay sinabi din ni Pangulong Marcos na may jurisdiction lang ang ICC if and when ang judicial system natin ay hindi na gumagana. So inaamin niya na hindi na gumagana? Yun ang tanong. Bakit nakapasok ngayon hindi ba gumagana ang ating judicial system? Hindi ba dapat sila yung sumagot nun? Sapagkat ang prinsipyo na central sa mandato ng ICC ay yung principle ng complementarity. Correct. Ibig sabihin, papasok lamang siya kung ang kondisyon na kinakailangan ay nandyan. Unang-una, hindi na gumagana ang judicial system. O maaaring gumagana pero ayaw naman niyang paganahin. Kaya ngayon, dahil nga dapat masuri, dapat malitis ang mga tao, hindi naman po pwedeng litisin sapagkat hindi nga umiiral ang judicial system. At umiiral nga pero ayaw naman niya magtrabaho. Pwede siyang pumasok ngayon. Ngayon, nung hinuli mo siya, dapat sana there was a prior establishment of the fact na hindi na gumagana ang ating judicial system. Para sa ganun, ibigay mo siya sa ICC. So that is an admission. That is an admission na hindi gumagana. Papayag ba
ang ating judicial system ngayon. Ibig mo sabihin, papayag, kahit na yung kaliit-litang korte ng ating bansa, halimbawa, municipal trial court, municipal circuit trial court, ito yung pinakamababa, hanggang sa kataas-taasang hukuman, pumapayag ba sila na hindi gumagana ang ating mga hukuman? So you mean to say, parang insulto ito sa ating justice system? Hindi lang insulto, parang sampal sa mukha ng lahat ng hukom dito sa ating bansa. Can the Supreme Court or the judiciary, in motu proprio, sa kanila lang, questionin ito doon sa executive? Hindi nila gagawin sa sarili na. There must be somebody who will question it. Ang judicial system natin, passive. Maghihintay lang. They will not act on their own. Ha? Karaniwan, motu proprio, kung sila-sila lang, halimbawa, mga empleyado ng ating judicial system. Pero kung mga kaso na ay labas na sa kanila, involving the executive, involving the other branch of government, legislature, maghihintay sila ng petisyon. Ayun. Moving forward, may pinag-usapan na ngayon. May Senate hearing, lumabas na ang resulta ng Senate hearing. Anong hearing? Nung hearing ni Madam Amy Marcos. Pero doon sa hearing na yun, may maraming mga butas ng mga legalities na sinasabi ni DOJ Secretary Rimulya na walang karapatan ng ICC over the country but may karapatan sila over the individual. Yun po, maraming mga Pilipino ngayon ang naguguluhan kung ano bang ibig sabihin nito. Tama po ba itong pronouncement niya o ano ba? It's just a rhetoric, a play of words, what? Bahala sila kung ano yung kanilang napatunayan doon. Ang itatanong ko, meron tayong kasabihan nung magsalakot ka niya, basa na ang tuktok. Nandun na yung nandun na yung matanda, nandun na yung presidente, kinuha na nila Ano ang benepisyo nito kahit na mag-hearing ka pa? Anong gusto mong palabasin? Para maghugas kamay ka? O para kunwari, lumitaw ka na sasakay ka? Nakala mo nagmamalasakit ka? Yun nga. Oh. Parang Johnny come lately. Ganun lang yan Okay, dito tayo sa Kung hindi sana eleksyon, di panahon ng eleksyon, baka maniwala ako. Maraming sumasakay dito sa Ang dami sakayan ngayon. Alam mo kasi ang bus stop ngayon, napakarami. Libre ngayon ang sakay yung mga non-sectoral, gusto nila magkaroon ng sarili nila na walang politikong makisakay. Kaming dalawa ni Senator Ronasan, gumawa kami ng isang aksyon sapagkat ako, ibinabase ko doon sa tuntunin ng ICC. Meron kasing isang tuntunin sa ICC na ang isang NGO acting like amicus curiae, sabi nila, friends of the court. Pinapayagan na magpadala ka ng saloobin mo, ng comment mo, ng critic mo doon sa pangyayari. At kung paano mo ipapahayag yung damdamin collectively or otherwise. So gumawa kami nag-launch kami ng isang online signature questioning the processes starting from the issuance of warrant of arrest, the service of the warrant of arrest, and then the ultimate abduction of the president, which are within the core of their own provisions ng Rome Statute. So, nandun, pinadala namin, pero bago namin ipadala yan, merong online sa signature. Apat kami doon, hindi ko alam kung nailagay na yung mga ibang pangalan. Na sinabi ko doon, I'm not doing this as a senatorial candidate. But a Filipino. I am doing this because as a Filipino and for the country at large, hindi ko matanggap na mangyayari ang isang kapwa Pilipino, lalo pa nga ay naging Pangulo ng ating bansa, nadadaan sa ganong proseso. Sapagkat sabi ko, natatandaan ko yung presidente ng Russia, Vladimir Putin. Nauna pa siyang nakatanggap Ng warrant. ng warrant of arrest. At ipinadaan din sa Interpol.
Si Benjamin Netanyahu ng Israel, ganun din ang nangyari. Nauna pa rin nakatanggap ng warrant of arrest. True. Interpol. And tanong, bakit itong dalawang leader na to hindi nahuhuli at ang bilis namang nahuli ng ating dating Pangulo? Dahil third world country tayo? Ganon ba? Isa yung siguro. Pero ang pinaka-importante, walang isa man sa mamamayan ng Russia at Israel ang ginustong makipagsabuatan sa ICC. Hindi nila siguro kayang tanggapin na ipagkanulo nila ang isa sa kanila. Yun. Oh, nanlaki ang mata mo ngayon. Ha? Matagal na malaki. Oh. Naisip mo ba yun? Yan ang sinasabi ko. Maaaring third world country tayo, but higit sa lahat, higit pa roon. Higit pa roon. Kahit third world country tayo, kung nalalaman natin at nandito sa damdamin natin ang pusong Pilipino na hindi mo ipagkakanulo ang kadugo mo, hindi mangyayari. Kasi yung Interpol, hindi naman niya kayang mag-serve na kukuha pa rin siya ng counterpart dito. Pero merong isang nagsabi, I am not going to assist the ICC in any form, in any shape. Di ba sinabi yun? At yun na nangyari. Nakasulat yun Nakasulat? Yeah. September 2023. And I expect my cabinet to do the same. May slice video ako doon. Kaya nga, bakit nga ganon? Kaya nagsalita nga ako sa kabanata ng kagabi. Alam po ninyo ako sa nangyayari po sa bansa natin. Parang gusto ko na po at talaga nagugustuhan ko na nababarkada po ako sa mga sabungero. Nakatingin sa akin ang mga... Hindi sa pinopromote ko yung sabong. Sapagkat alam naman ninyo, bawal sa akin ang sabong. At hindi ako marunong magsabong. Kaya ko lang nasasabi ito. Dahil ang lahat po ng sabongero, meron silang natatanging kaugalian. Isang ugali na dapat sana ito ang taglayin ng mga public servants. Oh, ano yun? Yung isang salita. Correct. Bakit po? Hindi man sinusulat yung... Yung pusta. Yung pusta po, hindi po nakasulat yun Hindi nga po sila magkakilala nag-memorize. Doon lang pagkatapos, sesinyas lang po ng gano'n. Ganun lang. Pag natalo, bigay. Di ba? Pero, yung kanilang senyasan na yun, bagamat hindi na-reduce in writing, pinangangatawan na nila. Yun po ang kailangan ng isang lingkod bayan. Yung mga Kristo ng sabungan. Kaya sinabi, gagawin ko nga niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Nangyari po ba? O sumagot lahat ng mga, hindi po. Paano tayo ngayon? Sino po bang team ang pipiliin ninyo ngayon? Dito tayo sa kampanya mo, balik tayo. Yung iba nandoon kasi tinaon daw yung mga tao pumupunta doon sa gathering ng kabila ng admin dahil tinaon din na nagbibigay ng mga ayuda. Nangyari sa akin yan sa Iloilo. Dahil nga nababalitaan ko na tinatapatan ng ayuda, sabi ko doon sa coordinator ko sa Iloilo, ang mga ayuda ka ako, usually, ginaganap sa umaga. Between 9 to 10. So, pilitin mo ka kung makapagdano ka ng tao, alas 4, para malayo. Hindi, alas 4 yung aming event. Meron din gumawa ng 2 AX, tinapatan 2. Tsaka gustuhan nila na mabawasan. Ang tao. Nang marami yan ang tao. Halimbawa, kung ang expected ko 5,000. Baka 1,000 na lang. Ibig sabihin, nakuha nila. Kasi hinahati nila. Mahati nila. Pero, awa naman ng Diyos. Kahit na tinapatan ako ng 2 AX kabila, yung 6,000, 6,500 nandun pa rin. Itong ayuda, nung dineliberate nyo sa Kongreso, na kung saan hindi ka pinapasalita, ilan ba talaga itong ayuda natin? Kasi ang dami pa nga, AX, AKAP, ano pa ba ito? Maraming ayuda pero yung inimbento nila, yung pinaka more recent,
yung AKAP. Akap. Wala yun sa NEP eh. Wala yun sa National Expenditure Program. At maski nung i-deliberate namin yung NEP, yung NEP nanggagaling sa Executive Department eh. Ito yung magiging batayan ng aming pagsusuri. Hanggang pag ito'y nasuri namin, magta-transition ito into a GAB, General Appropriations Bill. So wala sa NEP, hindi rin namin nilagay sa GAB. Bakit nung naging GAA, ba't nandun na yung AKAP? Ito yung pinoproblema namin. Nagkakaroon ng milagro pag nagkakaroon sila ng BICAM report. Ito yung kino-question na. So, mula dun sa 4 na forma ng ayuda, naka-invento uli sila ng bago, kaya naging 5. Ano nga itong 4? Yung kauna-una, yung 4Ps. Ito yung Pantawid Programa. Hindi pala nawala ito. Andyan pa. Hindi, nandyan pa rin yan. Pantawid, 4Ps. Filipino Pantawid Program. Whatever, 4 na P, kaya 4Ps. Merong MAIP, ito yung pampagamot. Medical. Merong TUPAD, ito yung sa emergency na employment. Employment. Yung AIX, ito yung sa crisis situation. At saka yung AKAP. Wow. 5. 5. Magkano ang binudget ng Kongreso nito? Kung susumahin mo lahat yan, sa 2025 budget, aabot siya ng 194 billion pesos. Billion. Billion, ha? Billion pesos. Wow. Paano accountability nito? Dapat itanong mo sa kanila. Hindi sa... Well, wala bang nakalagay doon sa kwan? Yung sa batas. mabuti pa yung 4Ps. Kasi merong beneficiaries talaga yun. Yun ay merong matching na mga pangalan na sinusuri kung talagang karapat-dapat. At merong kondisyon na binibigay para sa ganun, makinabang naman ang pamilya at naihahanda natin na may mangyayari naman pagkatapos ng programa. Pero yung iba, halos bigay eh. Yung AIX, kasi ito na ibibigay. Wala namang kondisyon eh. Kahit anong bilhin niya. So, you mean to say, yung listahan, hindi talaga ganun ka... What? Hindi kagaya nung listahan ng 4Ps. So, may laya ngayon kung sino yung magbibigay, kung sino-sino lang. Ang pinag-uusapan natin, ayuda Under the behest of a congressman. Ha? Under the behest of the congressman. Kung ayaw ng congressman, dahil kalaban ka. Kasi siya kasi siya yung mangangalap ng bibigyan eh. Kamukha nung AKAP, ang pangalan ng AKAP, ayuda para sa kapus sakita. Ang tanong ko rito, sinong magdidetermine kung sino yung kapus? Kasi kung titingnan mo, yung salitang kapus is relative. Correct. Depende sa pangangailangan mo. Ako, kung minsan, pwede ko rin sabihin sa sarili ko, nakapus ako eh. Kung ang kagustuhan ko na bigyan lahat ng tulungan lahat ng aking constituents, hindi ko kaya. So, kapus din ako. Ngayon, 194 billion. Ang tinatarget mo talaga, yung marginalized, the poorest of the poor. Kung totoo na natatarget mo, na hindi ako naniniwala na natatarget mo, ba't ganito pa ang buhay nila? Bakit sa kabila nito, may marami pang mga pag-aaral na tayo ay nandyan pa sa poverty level? Ba't kaya? Oh, hindi naman nawawala yung poverty incidence rate natin. Ang sabi nila, pagkatapos ng 2028 yata, ay mapababa nila sa one digit na lang ang poverty incidence rate. Ibig sabihin, pagka 1 digit, 9% na lang. Kasi ngayon nasa 12% ang poverty incidence rate. Hindi ako naniniwala. Sapagkat sa kwenta ko, hindi nila magagawa. At alam ko na yung 12% na yun, hindi ganun. Hindi pa ganun. Isa po kayo sa mga may advokasya na pababain ang singilan ng kuryente. Side by side with this ayuda na binigay ng ating pamahalaan, pwede bang i-project mo against yung pagbaba ng kuryente para bumaba? May mga paraan kayo gano'n? May sistema kayo? May connection kasi sa kagustuhan ko na bumaba ang kuryente, hirap na hirap sila kung paano nila gagawin.
Ako meron kagad ako naiisip kung paano immediately may bababa natin. Oh, Tanggalin natin yung VAT ng sa kuryente. Hindi malulugi ba ang gobyerno niyan? Bakit malulugi ang gobyerno? Kasi hindi nakakolekta ng VAT. Nangolekta sila ng VAT. 30% naman ng pera ng gobyerno, nakukurap naman eh. Pareho rin, di ba? Ganun ko iniisip yun. So, ba't mo pa kukolektahin? Mawawala din. I-subsidize mo na lang Diretso. yung mahihirap. I-connecta natin sa kuryente. Sa estimate ko, yung gumagasta na household, 2,000 pesos na kuryente pababa, pwede nang ilibre. Ang ibig sabihin yan, matatarget lahat yung marginalized. Hindi ngayon na pupunta sa isang komunidad, nagbigay ng akap, baka 2% lang ang nabigyan eh. O palagay mo na 5%. O pa yung 95%. Hindi mo na target. Samantalang ito, matatarget ko lahat ng 2,000 pababa. Ito'y binubuo. 2,000 na yung konsumo ng kuryente. Konsumo ng kuryente. So, nakukonekta ko ngayon. So may data pang klaro. May klaro hindi. Kasi nga, yung madali mo ngayong ma-determine eh. Lahat ng 2,000. Kasi kung hindi ka mahirap, lalagpas ka doon. Ikaw ba mabubuhay ka sa 2,000 na kuryente? Eh, lamang ginagamit ng podcast mo eh. Ibig ko sabihin ngayon, ito, matatarget mo yung 5.5 million households na ang kabuuan niyan ay halos 27 to 28 million Pilipinos. Samantalang yung pinagsama-sama mo ayuda, baka wala pang 1 milyon ang nabigyan. Targeted yung subsidy. Targeted kasi nga 2,000 pababa. Lahat libre. Ayaw ba ng Pilipino yun? O sasabihin mo ngayon sa akin, hindi malulugi naman, problema na ng DOF kung saan siya kukuha ng ibang pagkukuha na ng ano. Pero, kapag bumaba ang presyo ng kuryente at bababa talaga dahil inalis mo yung VAT, makikinabang ang negosyante. Magtatayo ng maraming negosyo dahil yung production cost niya bababa. Magtatayo ng maraming negosyo, dadami, babangon ang mga pabrika, dadami ang trabahong ma-generate, lalaki ang kita ng mga tao. Kapag lumaki ang kita ng tao, dumami ang negosyo, marami ang magkano ng buwis. Makukompensate mo pa siguro 10 times eh. Kasi hindi mo nilibre yung mga negosyante ng kuryente, di ba? Kasi nga nakalagay sa EPIRA, reasonable, fair, and competitive price of electricity para maging competitive ang produkto natin in the world market. Isa sa underlying objective. Okay, talking... O, napalaki mo yung economy. Magkano ang GDP mo ngayon? Nakakaawa. Yung gross domestic product mo ngayon, baka wala ka pang 30 trillion pesos siguro. Kaya na kailangan madoble mo yon para guminhawa ang bansa mo. Paano dodoble? Na hindi na mangutang. Hindi ka na mangungutang kasi nga ang taas ng kuryente mo, yan ang pinipilit ko eh. Ibaba mo yan, makikinabang ka, makukompensate mo yan, mababawi mo yan dahil tataas ang negosyo. So we need a legislative action for that. Oo, kung ako. Kung sa Senado, unang priority bill mo yan. Di, pag-away-awayin na namin yun. At they should present to me a better argument. Kung itong iniisip kong ito'y mali at meron silang mas tama, pero pareho yung objective, bababa. Sige, kung makapag-present kayo ng better argument. So, ibig sabihin, kwentas klaras. Una kasi kuryente, lahat ay madadamay. Madadamay lahat. Una, yung marginalized ko talagang, isipin mo 2,000 per month. Eh, yung akap, once in a blue moon lang yun eh. So, ibig sabihin, may pera pa bang pamahalaan? 120 billion lang ang magagasta ko doon sa 2,000. Samantalang ang ano mo, sinabi ko sa iyo kanina, 194 billion. At hindi pa bukas nakatipid pa nga ako eh. Kung ibig ko sabihin, pag pinagsama-sama mo yung 5, 194 billion. Itong sinasabi ko sa iyo, 2,000 pababa, 120 million lang. Nakatipid ka ba ng 74 billion? Ano bang problema mo? Oo nga. Ayaw na suportahan ito, ibig sabihin, anti-puro mga to. Pag hindi nila sinuportahan yan, magbigay ka ng mas magandang ideya. Hamunin ko sila. Sige, kayo mag-isip.
Kung meron kayong maisip, ito ang pinakamaganda, suportahan nyo ako. Walang talo. Mabababa ang production cost mo. Dati ang production cost mo, na nanggagaling sa electricity, 60%. So, naging 30% na lang. May inganyo ka ngayon, palakin mo yung negosyo mo. Pati mga investor pupunta rito. Lalaki ang ekonomiya mo. Dadami magtatrabaho, lalaki ang kita. Bababa ang presyo ng pagkain. Pintos claras ka, from power down to quantity. Nakukonekta ko ngayon. Nakukonekta mo. Nakita ko. Sino nag-iisip niyan? Marcoleta. Yun, ang sinasabi ko sa'yo. Anyway, alam ko ang dami mong mga schedule for the next days. Saan ka, kasi ito, first of the series to nakausap natin si So, sir, the day after tomorrow, nandun ako sa Albay. Dadaan ako sa Sorsogon, babalik ako ng Naga dahil nakakuha na ako ng audience kay VP Lenny at makausap ko rin naman siya sa mga idea niya kung paano kami magkakatulungan. Anong relasyon niyo ni VP? Kasi minsan, ni VP Lenny, kasi minsan kinukulayan eh. So, si VP Lenny, kaibigan ko eh. Noon pa. Hindi pwedeng kulayan ng politika. Wala sa akin ng politika. Halimbawa, kapag tinulungan mo yung tao, kailangan mo piliin kung kapartido mo. Hindi. That's right. Isipin mo, Naga. Lumubo ka, Naga. Kahit ganito lang kahirap yung partido namin, yung party list namin. Kami ang una na nakapagbigay ng pagkain sa Sipokot. Kami ang una nakapagbigay sa Masbate. Kahit konti lang. Dahil ba? Bakit? Ano ko ba sila? Kapartido na? Hindi. Pero sila yung nangangailangan eh. Ganun kami. Alam ni VP Lenny yun. Kaya kahit isabit ni VP Lenny yung tarpulin ko, alam ko gagawin niya dahil magkaibigan kami. That's good. Ganun ang laban dyan. Okay. I know, dami ka pang gagawin at salamat sa oras na binigay mo na sa iyong pagkakataon para i-address ang buong kabuluhan. Mga Pilipinas man o sa iba yung dako ng mundo. Go ahead, sir. Ako, ang masasabi ko lang sa mga kababayan natin, una dito sa ating bansa, lalong-lalo naman yung mga nasa ibang bansa na nagsasakripisyo rin sa kanilang pamilya. Alam natin na meron tayong problema ngayon, nagdaramdam ang karamihan ng tao, hindi man lahat dahil sa nangyari sa ating dating Pangulo. Pero ang gusto kong ipaunawa sa kanila ay this is only a temporary setback. I always believe that there is a time for reckoning and for truth to prevail. Basta magtiyaga lang tayo. And let us not lose hope. Alam naman natin na si Pangulong Duterte, nag-aalala ko ng dahil lamang sa kanyang kalusugan. Alam ko na may dinaramdam yung tao. Maraming pagkakataon. Bago nga siya uli, nagkita kami sa Hong Kong nung gabi na yon. Pati pagtayo, pati pagupo ay naalalayan siya. Pati pag-inom niya ng gamot, napakaraming gamot ang iniinom. Baka kako hindi niya naman memorize yun. Doon lang ako nag-worry. But I know he is a great leader. Alam ko pwede siya magsakripisyo. Alam niya rin yun. He is the image of courage and sacrifice. He is the embodiment of a leader who gave it all and asked for nothing. Lalaban yan at lalaban. Nag-aalala lang ako sa kanyang kalusugan. Huwag po kayong bola ng loob. Lalabanan po natin yan at pagtulungan natin hanggang siya'y makabalik sa ating bansa. Okay. Dante Marcoleta, anong numero sa balota? Number 38, Calibre 38. Pagbababarilin natin ang problema ng ating bansa. Ayun. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at buong Kabuuan. Ako naman, Ninyo Bonito Padilla at yan ang punto ko. Bye. Ayos ba? Ayos.